Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa ating mga viewers. Ngayon mga boss, nandito po ako sa taniman ng sili ng ating mga tropa. Ang ginagawa na dito ngayon, piniprepare nila ito mga boss yung yung pagtataniman nila ng sili. Kasi baka isang araw magtransplanta sila. So ito mga boss tingnan natin itong ginagawa nila dito. Hello po. Shout out sa inyong lahat. Ngayon nga po, nandito ako sa taniman ng sili. Ito mga tropa natin ng mga sili farmers. Nagpasyal po ako dito at para makapag-share tayo ng video, para makapag-share tayo sa mga baguhan na sili farmers. Yung ngayon pa lang sisimula, yung wala pa mga idea kung paano bang tamang format ng plat. So dito ngayon, ang ginagawa ng mga tropa natin, gumagawa sila ng may nagpapala. Gumagawa ng plat at kanal, at meron naman naglalatag ng plastic mulch, at meron naman naglalagay ng mga clip sa plastic para pag umangin hindi malipad yung mga plastic. So ayan, ganda ng pagka-traktura ng bukid Ayan pala mga boss, ang ginagamit nilang clip, ito yung kawayan, kasi ganyan naman ang uso dito sa lugar namin. Kawayan lang ginagawang clip sa plastic. Ang haba niyan 8 inches ang haba ng clip na ginawa nila, kasi malambot itong lupa dahil dalawang base ito na rotavator. So kung medyo matigas ang lupa pwede rin kahit 6 inches lang haba, pwede na rin, pero mas mahaba mas maganda, mas matibay. Itong lupa nila pinarotavator ito noong March. So pagka rotavator noong March, nung kainitan pinabayaan lang nila na nakabilad sa init. Halos 3 buwan ito nakabilad sa init. Kaya kumbaga talagang ang mga punggos dito patay na yun sa grabing init ba naman ng panahon na lumipas na yun. Halos 3 buwan nakabilad. Tapos itong nung naulan na siya, ayun, pinarotovator nila ulit para tuluyan madurog yung lupa. Kaya ito na siya ngayon. Durog na durog na. Kasi yung unang rotavator dito noon kainitan yon, medyo matigas yung lupa, hindi masyado durog ang lupa. Kaya ang ginawa nila nung naulanan, hindi lumambot yung lupa, pinaulit nila pag rotavator para madurog. Kaya ito na ngayon maginhawa siyang palahin. Kaya hindi sila nahirapan gumawa ng mga kanal at plat, dahil nga malambot yung lupa, maginhawa siyang palahin. So ayan, may tumubo ng mga damo. So tamang-tama lang yan, tatakloban lang yan ng plastic mulch. So magkakamatay na kusa yan. So ayan, ganyan sila mga boss mag prepare ng taniman ng sili. At sabi nila mga ito, June 9 or 10 maglilipat tanim sila rito ng kanilang mga punla. Ano ba yung lapad doon ng plat? Ganun di ba sa nakaraan? 2 metro Hindi, ibig sabihin, sinukat mo rin. 2 metro, sakto lang to. Pagka nagtanim ka na dyan, huwag masyadong ilapit sa kanal yung puno. Kasi pangit pag pag nakapisngi sa kanal yung puno ng sili, yung ugat, napupunta rito sa pag nag-spray ka ng panda mo, tatamaan siya. O kaya dapat medyo i-distansya mo sa kanal yung puno. Huwag masyadong tutok. Okay lang sana kung yung pati kanal ay may plastic, hindi naman pwedeng plastikan yung kanal. Aksayado sa plastic, at saka hindi naman dapat saan pa pupunta yung tubig pagka nag-ulan. Hindi naman sisip ng lupa. Mga 1 feet. Ang layo mo sa pisngi ng kanal ng puno bago mo itanim, para hindi siya masyadong nakapisngi. Tsaka dapat dyan, maaga mo siya lagyan ng balag. Pagka nakadalawang pataba ka na, kailangan yung balag, ikasa mo na kaagad. Oo. Ilagay mo na yung lubid. Bumili ka ng 2 ply, wag yung single twine. Mahina yun, hindi mapangit. So ito mga boss yung ginagawa nilang pag prepare dito taniman ng sili.
Doon sa mga viewers natin na nakatutok sa aking channel mga boss, kung matandaan nyo mga boss, itong area na ito last year, ito rin yung tinaniman ng siling Taiwan. So ngayon ulitin nila pagtanim siling panigang naman. So ang variety mga boss ng siling panigang, abangan nyo lang mga boss ang video ha. Kasi mag-transplant sila rito ng June 9 or June 10. So, abangan nyo lang mga boss yung, yung variety para malaman natin kung anong variety ang itatanim dito na panigang. Doon sa mga baguhan natin mga boss, ito mga boss yung ginawa lang bed. Ang lapad daw nito 2 meters. Sakto lang yan mga boss. Kasi kung sobrang malapad naman yung bed, sayang naman yung yung area, yung lupa. Kaya sakto lang yan. Tapos itong kanilang ginagamit na plastic mulch. Ito mga boss yung plastic mulch na 4x400. Kaso nga lang, ito yung kinakabit nila ngayon. Ito yung second hand na plastic. So kumbaga yung kabilang side dito ginamit na sa Melonia last year. So may butas na. Ito nga oh. Yan, kaya yan oh, yan ito yung last year ginamit ito sa Melonan. So natin, tupiin lang nila yung gilid na may butas na dati. Kasi hindi na pwede itanim yung sili diyan. Kasi sira na yun sa may butas. Kaya sakto lang siya mga boss oh, pag yung siguro nasa 3 feet na lang itong buo na ginamit nila rito. Dahil yung 1 feet ito sira na to at may butas na ito. At ginamit nga last year sa melon. Pero doon sa mga boss natin na baguhan, kung gusto yung mga boss talaga bumili ng plastic mulch na 3x400, available mga boss yan sa online. Marami kayong mabibili niyan sa online. Or sa mga agri-supply na malapit dyan sa inyong mga lugar, pwede kayong magtanong-tanong kung mayroon silang tinda. Last year kasi mga boss, ang ginawa nila rito na na diskarte sa plastic mulch. Yung 4x400 hinati sa gitna. Pinaputol ko sa kanila at pinagdalawa para medyo makatipid sa plastic. Kasi kung buong 4x400 masyado na malapad. Kung i-double row naman yung 4 feet na plastic mulch, alanganin naman. Masyado makitid naman, dikit-dikit na tanim. Kaya ang ginawa noong nakaraan, hinati yung 4x400. Kaya nagkaroon pa rin yun ng space sa ganito. Diyan. Ganito rin yung format noon. Sa ginawa nilang paghati sa 4x400. So ngayon kasi kasi kanina yung plastic na ginamit oh. Ito yung ginamit sa melon last year. Sira na yung kabilang side kaya sakto lang din oh. Di ba malapad pa rin, halos nasa 3 feet pa yan. Kaya ayos lang din. At ito nga patuloy sila mga boss naglalatag ng plastic mulch at saka may kasama sila dito mga nagkakanal. Dahil baka mga 9 or 10 maglilipat tanim sila rito. So depende kung matapos nila ito paglatag yung plastic mulch at saka siyempre bubutasan pa naman ito. So sakto lang to. Ganda mga boss yung lupa nito, buwagag talaga masyado oh. Pwede rin mga boss yung 6x400. Mayroon naman nabibili nun. Available din naman yun sa market. Kung hindi available sa mga agri-supply na malapit sa inyong lugar, pwede kayo bumili sa online pa rin. Mayroon din yan 5 feet by 400. So ito mga boss nagkakabit sila ng clip. Dito mga boss, ang ginagamit na dito ng mga clip, lang kawayan. Kasi yung ibang nakikita natin na ibang farmers, lalo yung maraming pira talaga, bumibili sila ng plastic nail sa online. May nabibili kasing pako na plastic na panglagay talaga sa pang clip sa plastic mulch. So dito naman, dahil marami naman ang kawayan dito sa lugar namin, ang ginagamit nila mga boss sa clip, itong kawayan. Yan mga boss, tingnan niyo ganyan sila ka-master mag-clip ng plastic gamit ang clip na kawayan. Ayan.
hindi na kayo gagamit ng dito kasi hindi ginagamit yung ano yung alambre. Delikado sa paa kasi yun pag lalo pag natapos na yung pag-harvest at inararo na hindi mo lahat patanggal yung alambre, delikado sa paa. Kawayan mga boss yan Ayan oh. Ito yan si Pogi oh. Sanay mag ano, magkabit oh. Yun. Yan. Mga silly master mga boss yan. Maano yan sila, mga veterano silly farmers dito. Mga tropa natin sa area namin mga boss. Wala rin sila ginawa kundi magtanim ng sili. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang sili ayaw tumaas ang presyo. Kasi ayaw na tumigil Kaya dagsa yung sili lagi O, pero pag tsambahan talaga rin na mataas ang presyo, tulad last year nga, nako. Ika nga para din silang namumulot lang ika ng pera sa sili. At alam natin na karaan niya, talaga sobrang taas ng presyo ng sili, kaya ay mga boss, napaka-basic magkabit na ng clip. Simple lang, bilis. Gamit lang yung kawayan na clip. Doon sa iba kasi yung pako nga plastic na parang yung plastic yun na pako na nabibili nila sa mga agri-supply din. At saka sa iba sa online. Yan yung ginagamit nila na pang clip. So kaso nga lang medyo magastos yun kasi mahal din yung pako na yun. At saka delikado sa paa pag halimbawa natapos na yung tanim at halimbawa binungkal na yung lupa. So medyo delikado sa paa pag hindi mo siya nakuha lahat. So ayan mga boss, sa mga kapwa natin na farmers na baguhan. Ang video namin ito mga boss, binabahagi namin ito sa kapwa natin magsasaka. Doon sa mga baguhan na ngayon pa lang magsisimula ang mag-farming. Kasi itong video namin, hindi na ito kailangan ng mga veteranong magsasaka. Alam na nila yung ginagawa nila. Kundi nagbabahagi kami ng mga video para doon sa mga baguhan yung ngayon pa lang magsimula. Wala pa silang karanasan. Siyempre hindi nila alam kung paano magsisimula. So tutok lang kayo mga boss kung isa ka sa mga baguhan at naghahanap ka ng tamang pamamaraan at diskarte kung paano mag-alaga ng sili at paano magtanim. Dito ka mga boss, dito kayo tumambay sa aking YouTube channel. Mag-subscribe kayo para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Dito nyo lang mga boss mapapanood ang step by step na pag-alaga ng sili. Dito lang yan mga boss sa aking YouTube channel. Dito iba't ibang uri ng variety ng sili ang tiyatanim namin para mapag-aralan natin ang karakteristik ng bawat variety para magkaroon tayo ng idea. Kasi bawat variety ng sili, bagaman sili sila lahat, ay may kanya-kanya silang karakteristik, hindi pare-pareho. So yun mga boss, hanggang dito muna ako mga boss Abangan nyo mga boss ang next video nito pag transplant. Babay mo na mga boss. Abangan ang next video. Bye bye.